So, hello, good morning everyone. Ayan, I just want to share to you the book of Ezekiel 48 verse 1 to 35. So, this devotion ay pinamagatang ang Diyos ay nasa atin. Ayan, so, paano nga ba natin masasabi o paano nga ba natin mapapatunayan na ang ating Panginoon ay nasa atin po mga kapatid? So our devotion po ay nag-start talaga sa Ezekiel 48 verse 1 to 35. Pero meron lang akong key verse na kinuha dito na which is makita natin sa verse 35. So ano ba yung sinasabi dito sa verse 35? Ang sabi po dito, mula ngayon, ang ipapangalan sa lungsod ay naroon si Yahweh. Ulitin ko po, sabi sa Ezekiel 48 verse 35, mula ngayon, ang ipapangalan sa lungsod ay naroon si Yahweh. Ang isa sa nakakapagbigay ng lakas sa isang taong nahihirapan ay 'di ba yung pagsama at pagdamay ng ibang tao. Syempre alam naman natin mga kapatid na in this world that full of challenges and problems, talagang dumadating tayo sa punto na kailangan natin ng mga makakasama. Especially kapag under tayo ng mga challenges, under tayo ng mga problema, kailangan at nagbibigay lakas talaga sa atin yung mga taong dumadamay sa atin sa gitna ng mga problema natin. So, buhod sa mga pamilya po natin mga kapatid, meron din tayong mga kaibigan na nakakaalalay at nakakapagbigay ng nagpapatibay ng loob natin at nagbibigay ng pag-asa sa atin, lalo na po every time na nasasaktan tayo, di ba? Wala nang pinakamasakit pa po sa iwanan o pabayaan o kalimutan ng iba sa panahon ng iyong pangangailangan. Syempre kung ikaw yung nasa sitwasyon na sobrang kailangan mo ng karamay, di ba? Tapos iniwan ka nila, pinabayaan ka nila, o kalimutan ka ng iba ng mga taong inaasahan mo, yung mga taong ina-expect mo na sila yung lalapit sa'yo, sila yung dadamay sa'yo, sobrang sakit po nun. Wala ring pinakamabuting pagtatapos sa aklat at pangitain ni Ezekiel, kundi ang pagbibigay ng pangalan sa lungsod ng Diyos na Jehovah Shammah o naroon si Yahweh. So mga kapatid, ang Jehovah Shammah po ay kasing tunog ng Yerushalayim para sa Israel. Diba? Ito ang pang-Hebreyong bigkas para sa Jerusalem. Ang pangalang ito ay naunang nabanggit na po sa Ezekiel 23 sa kwento sa kasalanan ng Israel bilang si Aholibah o si Jerusalem. Sukdulan po yung kasalanang ito ni Aholibah bilang maruming babae. Pero mga kapatid, sa kabila po nito, ang pangalan niyang Jerusalem ay nakaugnay pa rin po sa pananahan ng Diyos sa Israel. Ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos at pinili pa rin niya na sumaatin sa kabila ng ating pagkukulang. Bilang Emmanuel, si Jesus mga kapatid ay nagpapatibay na ang Diyos po ay nasa atin. Hanggang sa pahayag 21 verse 3, maririnig ang tinig ng pananahan ng Diyos sa tao. Ang Diyos ay sumasa atin ay banal, maging karapat-dapat po tayong templo ng Panginoon. Ang Diyos na nasa ay nangakong hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya rin tayo iiwan, lalo na sa kagipitan at pag-iisa. And so upon reading this devotion lang din, I have just realized one thing lang na tunay na yung ating Panginoon ay laging nandyan para sa atin. Maaaring may mga pagkakataon na hindi natin siya nararamdaman. Dumatating din siguro tayo sa pagkakataon na parang feeling natin mag-isa tayo. Pero ang ating Panginoon po ay nangako na especially sa panahon na tayo nagdadalamhati, may pinagdadaanan, maraming mga problema, diba? Kahit anong sitwasyon yung meron tayo, malungkot man, masaya, ang ating Panginoon po ay nangako na siya po ay nasa atin. Nasa atin lang po siyang tabi. Nasa sa atin po siya. At kahit kailanman mga kapatid ay hindi po siya mawawala sa ating mga piling. Kaya ngayon, kung ikaw ay isang mananampalataya na nasa gitna ng problema, na ngayon maaring nagdadalamhati ka, ngayon maaring nasa gitna ka ng kagapitan, ngayon na maaring nasasaktan ka, lagi mong tandaan ang ating Panginoong Diyos ay nasa sayo. Kung wala kang mapagsabihan ng problema mo, just cling on to God. Call to God. Dahil pinangako niya na po na hanggang ngayon, even sa panahon natin ngayon, nandyan po siya para sa bawat isa sa atin. Kaya asahan mo kapatid na may karamay ka,
hindi ka mag-isa. Dahil ang ating Panginoon ay nandyan para sa iyo. At alam ko na kaya mo naririnig itong mensahe na ito is because this is what God wants to tell you sa oras po na ito. Mga kapatid, hindi ka mag-isa. Hindi ka mag-isa. Dahil yung Diyos, inaantay lang na kausapin mo siya. Nasasaktan ka, nahihirapan ka, call on to God. Call on to your Father. Because He is the one na talagang nandiyan para sa atin, who can give comfort to us, who can solve our problems, mga kapatid. At danas na danas ko po yun. Isa po ako sa buhay na testimony. Diba? Yesterday, I just received a new good news. At salamat po sa ating Panginoon dahil another answered prayer po ako. Sa mga panahon na pinagdadaanan ko yung mga ganitong problema, hanggang ngayon meron pa rin naman. But still talaga nandun yung presence ng Lord. Nandun talaga yung trust and belief ko rin na talagang yung Panginoon ay kasama ko. Kaya alam ko na kahit anumang sitwasyon, mapagtatagumpayan ko ito dahil papanatilihin akong matagumpay ng Panginoon dahil nga po kasama ko siya. And I know that I will never be something and I am always nothing without Him. Kaya alam ko na may katagumpayan dahil po victorious ang ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng karamay, minsan hindi na natin kailangan pa ng ibang tao. We only need God. We only need Him to be with us. We only need His presence, mga kapatid. At sa oras po na ito, maaaring pinatawag ka na po ng ating Panginoon. Nawa mag-confide ka po sa Kanya. O talagang siya yung hanapin mo sa mga oras po na ito. Sige po, tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. Aming Diyos na dakil at banal, tunay nga po, Lord, na kayo po yung karapat dapat sambahin. Kayo po yung karapat dapat, Lord God, pag-alayan ng lahat ng meron po kami. Sa oras po na ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran kung madalas dumadating kami sa punto, Lord, na nakakalimutan namin na meron pa palang Diyos na mahal kami, na meron palang Diyos na nandyan para sa amin. At salamat, Lord, for reminding us, Lord, na sa oras na ito, Lord, na kami nahihirapan, kami nabibigatan, Lord, kami nasasaktan, Panginoon, ay patuloy, Lord, na presensya niyo po yung kasama namin sa mga oras po na ito. I pray, Panginoon, na sa mga kapatid ko po na nahihirapan, nasasaktan o nangangailangan po ng pagdamay, mga Panginoon, I pray, Lord, na maranasan po nila yung comfort ninyo, maranasan nila, Panginoon, yung pagsama po ninyo sa kanilang mga buhay, Panginoon, hindi lang po sa oras na ito, kundi sa bawat araw ng kanilang mga buhay. I pray, Lord God, that your presence, Lord God, ay maranasan po nila at maramdaman nila. Salamat po, Lord, for being so faithful to us, Lord God. Tunay nga po na wala na kaming ibang dapat na itaas pa sa aming mga buhay, kundi kayo lamang po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa sobrang pagmamahal at sa pagpili niyo po sa amin, even though we are not deserving of everything that we have. Ngayon, Panginoon, ibinadalangin po namin na patuloy niyo pong palalimin ang aming pananampalataya sa inyo. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na i-drag, Lord God, patungo po sa inyo. At patuloy, Lord, na makita ka po namin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. We honor you, Lord. We praise you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. God bless po, mga kapatid.